Kamusta mga ka-business education? Sweldo na naman pero teka lang, bakit parang ang bilis maubos? Parang dumaan lang sa kamay tapos nawala. Kung relate ka dito, hindi ka nag-iisa. Maraming Pinoy ang nakakaramdam ng ganito. At madalas, hindi dahil sa maliit ang kita, kundi dahil may mga bagay tayong binabayaran na hindi natin namamalayan na unting-unting sumasakal sa budget natin. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 bagay na umuubos ng pera mo nang hindi mo namamalayan. Let's go! Ubos pera number 1. Daily convenience store purchases. Yung tingi-tingi na gastos, isang soft drinks dito, chichirya doon, 100 pesos lang naman . Pero dahil araw-araw yan, umaabot din yan ng 3,000 pesos kada buwan. Tapos times 12 months mo pa. That's 36,000 a year na. Grabe, ang laki, 'di ba? So paano ka makakatipid dito? Imbis na bumili sa mga convenience stores, magbaon or mag-stock ka na lang sa bahay at opisina ng basic snacks para hindi na laging bibili sa labas. Ubos pera number 2. Online sale temptations. Monthly sale, special discount, free delivery, yan ang reason mo kung bakit ka napapabili lagi. Sabi mo pa sa sarili mo, mas nakakatipid ako dahil sale. Pero sa totoo lang, nag-a-add yan ng gastos sa monthly expenses mo. Kaya bago bumili, always ask yourself, kailangan ko ba talaga ito? Baka naman hindi ko pa naman kailangan. Tapos matatambak lang sa taguan. Pansin mo, 'di ba? Marami kang binibili sa online pero kadalasan nasa tabi lang. Tapos isa pang problem ay nasa short ka ng pera sa mga dapat mo talagang bayaran like bills and your daily allowance. Kaya bago mabili, make sure to check if may budget ka pa for your wants. Kung wala na, next time na lang. Mas masarap yung feeling na wala kang stress sa pera kaysa naman nakabili ka nga pero sa huli, stress ka naman. Oops! Bago ka ituloy ang video, ay isubscribe mo na ang akin channel and click the notification bell para mabilis kang yayaman. Ubos pera number 3. Ride-hailing apps. Laging Grab or Angkas, kahit kaya namang mag-commute, sa isip mo, comfort over gastos. Pero kung araw-araw ka gumagastos ng 200 pesos sa Grab or Angkas, that's 6,000 pesos extra expenses a month na. Times 12 months mo pa. That's 72,000 pesos a year na. Kung mas pinipili mo sana yung jeep, FX or bus, mas nakatipid ka pa. Remember, gamitin lang ang ride-hailing app kung urgent o late na talaga. You have to balance your convenience versus your transportation expenses. Tapos, yung matitipid mo is idagdag mo na lang sa savings at investment mo. Nang sa ganon, may pera kang huhugutin sa panahon ng emergencies. Ubos pera number 4. Buying bottled water or coffee daily. Isang bote ng tubig, 25 pesos. Isang coffee, 120 pesos. Kung araw-araw yan, halos 4,000 pesos plus a month ang gastos mo sa drinks pa lang. Minsan, akala natin, yung small purchases hindi nakaka-affect sa mga gastusin natin. At mas nakikita natin yung bills sa kuryente or bills sa internet as major expenses. Pero sa totoo lang, mas mataas pa nga yung total ng small purchases natin kaysa sa mga monthly bills natin. So anong solusyon dito? Invest in a water tumbler and coffee press or mag 3-in-1 coffee ka na lang. In this way, you can still enjoy having water and coffee at a lower cost. Mas practical, mas better. Ubos pera number 5. Late payment penalties. Kalimutan mo lang ang due date ng credit card or bills mo ay may dagdag 200 to 500 pesos na agad.
Kung 4 na bills ang nakalimutan mo, water, electricity, internet, and credit card, that's 2,000 pesos to 3,000 pesos additional expenses na agad. Kaya naman, you need to automate paying your bills via app para hindi nakakalimot. Or pwede rin na ilagay mo sa rep mo using rep magnet para lagi kang nare-remind na may bills ka pang need bayaran. Nga pala, hindi ko rin talaga sinasuggest na may credit card. Bakit? Kasi it stimulates impulsive spending. Yung tipong pag may gusto ka, ay binibili mo agad. Yung tipong feeling mo, yung credit limit mo, ay extra cash mo. Ang dami ko nang nakitang kaibigan na nalubog sa utang sa credit card. Sasabihin mo, sayang naman ang points. Pero in the long run, financially stress ka naman sa dami mong binabayaran. Ubos pera number 6. Lending money without boundaries. Ito yung tipong lagi kang nagpapautang pero sa huli, hindi ka naman nababayaran. Always remember na ang pera hindi ipinupulot. Kaya dapat ingatan at huwag basta-basta magpapautang. If nakita mo naman na talagang emergency, ay huwag kang magpapautang ng amount na masakit para sa'yo. For example, pare, pautang naman ng 5,000 pesos kasi kailangan kong bumili ng gamot para sa anak ko eh. So kung hindi mo kayang mawalan ng 5,000 pesos, pwede mong sabihin, pare, 1,000 pesos lang ang kaya ko eh, pasensya ka na. This is to lessen the risk na if ever hindi ka mabayaran, ay okay lang. Pero for non-emergency situation, it is recommended to always say no. Marami sa Pilipino, mabait, kaya laging nagpapautang. Pero sa huli, pag sila na ang may kailangan, yung mga taong tinutulungan mo dati, ay hindi mo naman malapitan. That's the truth, kaya be wise with your money. Ubos pera number 7. Food delivery apps. Yung order ka ng order sa mga food delivery apps, tapos mag-aaya ka pa sa iba na magpa-deliver din. Tapos hindi mo na mamalayan na nagkakaroon ka na pala ng additional 2,000 to 5,000 pesos a month kakapa-deliver. Times 12 months po pa yun. That's 24,000 to 60,000 pesos a year na. So to prevent these accumulated expenses, is dapat meron kang daily food budget. For example, 100 pesos a day. So kung yun lang ang budget mo, ay dapat huwag kang lalagpas doon. If ever naman may special occasions or birthday kaya ka papadeliver, ay dapat nilagyan mo na ito ng pondo o budget nung sumahod ka. Mahirap kasi talaga na ma-short sa pera, kapatid. Tapos ang masama pa nito, pag na-short ka, ay mangungutang ka na. Ubos pera number 8. Unused subscription. Netflix, Spotify, Canva Pro, Adobe, gaming subs, lahat naka-auto-renew. Pero ilan ba talaga ang ginagamit mo? Remember to review your subscriptions monthly. Cancel mo na yung mga hindi mo na ginagamit. O hanap ka na lang ng family sharing plan para mas tipid. Ayan mga ka-business education. Sweldo mo, pinaghirapan mo yan. Kaya huwag mong hayaang unti-unting kainin ng mga invisible gastos na akala mo maliit lang pero lumalaki rin pala. If nakarelate ka, comment below kung anong number ang pinakaswak sa'yo. Don't forget to like, share, and subscribe para mas marami pa tayong money kwentuhan. Kita-kits sa next episode!